October 2023, second day ng ating art challenge for this month. Ang team natin ngayon is spider. So itong fixative na to pwede natin magamit for protection para sa ating artwork. And then ito yung ginamit nating pins, isang micro. Okay, so simulan na natin sketch gamit ang ating watercolor journal and isang lapis. Well, ang concept natin ngayon is spider nga yung team is naisip kong gumawa ng isang character with an psychological problem, parang may trauma or something. Ang tawag dito is arachnophobia, tama ba? Correct me if I'm wrong. So arachnophobia yung mga taong takot sa spider o gagamba. Well, talaga naman nakakatakot kapag tarantula yung makikita natin or didikit sa atin. Pero kung yung mga maliliit lang ng mga gagamba, pinaglalaroan pa natin. So meron tayo nakikitang mga sugal about sa mga gagamba. Maraming ginagawang sugal yung paglalaban ng mga gagamba. Isa naman yung mga bata ay nilalaro lang itong mga gagamba na to. But siguro naman kung tarantula yung hawak natin ay hindi natin to paglalaruan. Sadyang nakakatakot. So dito sa karakter natin, isang babae na sumisigaw kasi nadapuan siya ng or may gagamba na tarantula, na malaking tarantula sa kanyang ulo. So yun po yung ating concept ngayon. Spider yung topic, ang theme na ginamit natin as a source for our second day of our challenge, October 2023. So lahat ng mga artwork na gagawin natin ay black and white gamit ang pen and ink. So yung last day na ginawa natin ay about green at gumamit din tayo ng pinanic na style at fantasy din yung ating concept. So dito parang fantasy din, pwede nating semi-realistic something yung style ng ating artwork. Okay, almost done na yung ating sketch. Nilagay natin sa kanyang noo or part ng kanyang ulo ang ating tarantula na malaki. And then talagang kahit sino ay mapapasigaw sa ganyang sitwasyon. Alright, sisimulan na natin yung ating inking. Gamit pa rin natin na Sigma Micron pen. So brush pen yung ginamit ko dito. Kasi since medyo scary yung dating o nakakatakot ng konti, tataasan natin ang contrast yung ating artwork para mas maging expressive yung kanyang output. So ang gagamitin ko dito ay isang pin lang, brush pin, so wala siyang number. Pointed siya, napakalambot ng kanyang tip, so dapat yung stroke natin dito ay hindi masyadong madiin kasi pwede siyang masera. So continuous natin yung ating inking process sa pamamagitan lamang ng combination of lines, series of lines, and then may mga fills na mga medyo dark to make more expressive yung ating illustration. And now we're working this tarantula. Dito na tayo sa tarantula, sa taas ng kanyang ulo. So hindi naman wala tayong ginawang
eksaktong reference, so hindi ko memorize yung anatomy ng tarantula. So at least malapit lang sa katotohanan itong ating ginagawang illustration. Then itong black shades na to na part ng kanyang mata, so parang natusok or kinagat ang kanyang mata, kaya medyo may madugo-dugo. So sa representation ng black and white illustration, ang mga dugo ay dark shades. So fill natin ng black color ang part na yun. Alright, and then lagyan natin ng mga spider webs na nagkakalat sa kanyang mukha. So may taas na part kung saan sabihin natin tumalon yung gagamba or itong spider na to tumalon sa kanya noo. And then suddenly nakagat yung kanyang mata. Yun. So ginawa ko dito, medyo mahirap din gumawa ng kamay, hindi tayo master gumawa ng kamay. So isang kamay lang ilagay natin. So para makakuha ko ng mga idea about sa facial expression, then tumingin ako ng ilang mga photos sa online upang makuha ko yung tamang expression ng natatakot na sumisigaw na parang takot yung kanyang facial expression, since yung target natin is high contrast illustration na nakakatakot, kasi nga itong gagamba na to dumapo sa iyong mukha. So kahit naman sino, kahit walang phobia sa gagamba, ay mapapatalon ka o mapapasigaw ka. Okay, so sa ating challenge, sa daily challenge natin, hindi naman na kailangan gawing fully detailed yung ating mga artwork. Basta ma-represent lang natin yung ating team na plano na gagawin sa ating mga inuguhit. Same pa rin yung ating ginamit na papel or drawing sketchbook or journal. Nasa 6x4 lang yata yung size na to para mas mabilis nating mapuno. Alright, so tapos na nating lagyan ng ating mga hard shades. Gumamit tayo dito ng isang maliit na point ng ating Pigma Micron pen para magkaroon tayo dito ng mga shading and shades and shadows. And then yung technique na gagamitin natin dito is cross hatching. Hatching ang cross hatching. Very basic lang, wala man siyang sinusunod na flow. Kung saan mo siya gustong angles ng iyong mga lines ay pwede naman. Nasa sayo na yun kung paano mo didiskartehan yung mga tamang parts kung saan ka maglalagay ng mga shades and shadows. So wala namang kailangang sundin na role as long as alam mo yung source of light or kung saan yung pinagmumulan ng ilaw, kung saan nandun ang yung karakter na ipinipresenta sa pagguhit. So alam mo na yung paano gagawin. Para mas madali, kung hindi ka masyadong magaling sa shades and shadows, you can find an reference sa online, then pwede mo siyang kopyahin na lang. Then i-illustrate mo o iguhit mo ng pen and ink. Okay, so once again, hindi naman kailangan ganitong klaseng model ng pen yung gagamitin natin. Pwede tayong gumamit ng ballpen na simple lang, mumurahin na ballpen. Kahit simpleng bond paper lang. Gusto mong gawin ang challenge na to, madali mong magagawa sa kahit anong medium o material ng drawing instrument na pwede mong gamitin. So marami na tayong nakitang lumabas ngayon sa online na mga galing na mga illustrator. Yan sila yung mga enthusiast, mga passionate artist ang lulupit ng kanilang mga gawa. So i-continue natin yung challenge natin sa buong buwan na to dahil nakaka-inspire makakita ng ilang mga artwork ng malulupit
nagawa. Okay, so almost done na yung ating artwork. Shades and shading, hindi naman kailangan masyadong madetalye, dagdagan lang natin ng ilang mga dark spots para mas masyadong malakas yung contrast ng ating illustration. So kung pwede lang sana itong kulayan, kaso yung natin challenge is pen and ink lamang. So mas maganda kasi pag may kulay, mas magiging aggressive yung ating color harmony para sa ganitong klase ng artwork. Alright, so tapos na yung ating artwork. Pwede na nating permahan, lagyan natin ng picture, pila natin ito ginawa, and then lagyan natin yung ating team. Ang team natin ay spider. Alright. Then, tapos ng ating artwork, siyempre, kailangan natin itong lagyan ng perma, ng pangalan ng artist. Alright. Tapos na rin yung ating challenge for today. Hopefully, tomorrow, makagawa tayo ng isa pa. Ang ating team tomorrow is pat. Okay, baga, landas, kung sa Tagalog pa. I hope sana nagustuhan nyo yung ating artwork ngayon. And then sa mga nanood, pwede kayong kahit na lang ng like, at sa mga hindi pa nakapag-subscribe ay mag-subscribe na rin kayo upang matandaan or maantabayanan yung susunod pa nating mga art challenge illustration. Maraming salamat po. See you tomorrow.